Magandang hapon sa ating lahat. Ano nga ba ang dahilan kung bakit gustong sakupin ng China ang West Philippine Sea? Yan ang ating pupuntuhan ngayong hapon. Kapag tinanong natin ng ilan kung ano nga ba ang dahilan kung bakit magkakaroon ng di umano'y ay labanan sa karagatan ng West Philippine Sea sa panahon natin ngayon. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng ganitong mga bagay? Bakit nangyayari ito? Yan ang ating pupuntuhan. Ang ilan ay walang gaanong idea kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Ano nga ba ang tunay na dahilan? Una ay ang West Philippine Sea ay daanan po ng mga barkong komersyal. Pagka sinabi pong mga barkong komersyal, ito po yung mga barko na nagdi-deliver po ng mga container, ng mga gas, gasolina, mga krudo, yan. At saka mga iba't ibang mga kalakal. Diyan po sa West Philippines na yan, dumadaan yung mga barko na yan. Pangalawa po, kaya po gusto makuha ng China yan dahil na rin sa tinatawag yamang tubig, mga isda at kung ano-ano pa. At higit sa lahat, yung langis na nasa loob, sa ilalim ng karagatan yan. Pupuntahan natin ang bawat isa. Sandali lang. Ang karagatan na yan na daanan ng mga barkong komersyo, mga kargadong mga barko na may mga kalakal galing sa iba't ibang bansa, mangyayari kasi parang yung highway. Daanan niya ng mga barko at lahat ng dumadaan dyan ay walang binabayaran. Pagka ang mga barko na yan, kung sakali na mapunta yan sa China, lahat ng barko na dadaan dyan ay magbabayad sa China. Kumbaga, tax. Parang tollway. Lahat ng dadaan, merong babayaran. Yan po ang layunin yan. So, dyan pa lang, yayaman na sila. Kasi, halimbawa, dadaan yung barko, sakop ng China yan. Halimbawa, magbabayad sila dyan, di pwedeng hindi. Ganun po ang layunin dyan. Kumbaga, tax collection. Walang bayad sa una, pero dahil nga sa sakop na siya ng China, magbabayad ka sa gobyerno ng China. Kumbaga, toll fee. Yan po yung mangyayari dyan. Kaya, bilyon na halaga po yung nakataya sa lugar na yan. Ang pangalawa po, yung tinatawag natin mga yamang dagat, mga isda. Siyempre, kaano lang naman yun. Siyempre, kapag paano malaki yun, makikitain nila doon dahil mga isda yun eh. So, magkakaroon sila ng maraming supply. Pagkain ng kanilang mamamayan. Saka, giginhawa yung kanilang mga fish business. Ayan, iba't ibang yaman dagat. At ang ikatlo niyan, yun yung pinaka malupit. Yung langis sa ilalim niyan. So, ayon sa kanila ay ayon sa pag-aaral ay talagang trilyones. At hindi peso, trilyon. Kaya tinatawag yan, trilyong piso, hindi po. Trilyong dolyar. Imagine mo yung trilyong dolyar. Pagka nahigop mo yan, nahigop nila yan at naging kanila yan, yayaman sila dahil sa langis na kukunin. At sila na yung magiging parang Saudi Arabia, na magdadala ng langis sa iba't ibang mga bansa. So, talagang yayaman sila dyan sa ganyang sitwasyon. So, bakit andyan dyan yung mga foreign, mga tinatawag na foreign sabihin natin mga kaalyadong bansa. Iba-ibang mga bansa, kagaya ng Amerika, Japan, etc. Kasi inaagapan nila yan na hindi mapunta sa China. Kasi yayaman ng China sa mga langis na yan. Pangalawa, hindi naman kanila yan. Hindi kanila yan lugar na yan. So, inangkin lang nila yan. Kaya, pagka nakuha nila yan, so, yayaman sila sa mga langis na makukuha dyan. Kaya yan po yung inaagapan.
At dahil sa komunista nga yan, ang hirap nun. Nakakatakot pa man din dahil mas lalakas yung kanilang militarisasyon sa buong South China Sea. Kaya yan po ang inagapan yan. So, dahil yan, maraming mga bansa ang magtutulong-tulong para lamang hadlangan yung mga pangyayari niyan. Dahil mapanganib kung sa kanila mapunta yung West Philippine Sea. Kaya merong mga pangyayari na iniiwasan kung magaganap ang hindi inaasahan sa lugar na yan. Siguro para sa iba, simpleng dagat lang naman yan. Opo, simpleng dagat. Pero yung pungunay na dahilan kung bakit nandiyan sila, hindi po simple. Isang malaking pagkakamali kapag pinabayaan natin ang West Philippine Sea. Ngayon, anong magiging resulta niyan? Kung sakali na magkaroon ng putukan sa lugar na yan, sa dagat, magsisimula tinatawag na digmaan sa karagatan. Dati kasi ang mga digmaan nagaganap yan sa mga kalupaan. Di ba, sinusugod yung bansa ng isang bansa. So, nagkakaroon ng digmaan sa lupa. Ngayon, iba. Karagatan. Ano yan? Ang labanan niyang barko, aeroplano. Hindi na yung barilan sa lupa. Iba na. Ang labanan niyan, palakasan ng barko, paramihan ng aeroplano. Yun ang labas niyan. Yun ang mangyayari dyan. Kaya ngayon, laban ng tubig. Ang nakakatakot yan, ito, yung perwisyong mangyayari niya. Kasi, halimbawa, yung mga barko, nagkabakbakan, lumubog. Yung gas, yung tetag na crudo doon, yung lulutang. So, magkakaroon ng mga tinatawag na mga perwisyo sa dagat, yung tinatawag, oil spill. Yung mga langis, yun ang delikado. Tatagas yan sa mga barkong lumubog, pupunta sa kalupaan. So, mapiperwisyo naman yung kalupaan. Kasi, aagusan mga krudong lumubog. Aahon yung mga krudo, pupunta sa pangpang yun. Oil spill po yan. Yun po yung malaking perwisyo. Pagka nangyari yung digmaan na yan dyan sa karagatan. At yung tinagtang lason. So, hindi lang mapiperwisyo dyan yung karagatan, pati yun yung kalupaan. Kaya napakalaking perwisyo niya kung sakaling mangyari yan. Magulo po talaga yan. Ang tatamaan ng perwisyong oil spill na yung ating bansa. Kasi yung alon papunta sa atin, tatamaan dyan ng iba't ibang mga bansa sa paligid, magkakaroon ng oil spill. Napakahirap nun. Magkakaroon po tayo ng suffer sa pangingisda. Yun po yung nakakahirap niyan. Mawawalan po tayo ng produkto sa mga isda dahil pag nagkaroon dyan, oil spill po yung kalaban natin dyan. Matagal hong malinis ang isang karagatan na may mga langis. Opo. Kaya po, yun isa sa mga problema na mangyayari dyan sa West Philippine Sea kung magkaroon po ng hindi magandang pangyayari dyan. So, ang atin lamang totoong dapat gawin tayo manalangin na sana ay hindi mangyari yung mga pangyayari niya sapagkat hindi man tayo maperwisyo dito sa lupa, mapiperwisyo naman tayo sa karagatan. Oil spill, yung pagtaga sa mga langis, sa mga lumubog na barko. Yun po ang nakakatakot at pahihirapan po yung ating mga mangingisda. Wala pong makukuha ang isda sapagkat langis po ang umiibabaw sa karagatan. Ang Angelito Lazaro, please subscribe my YouTube channel. Magandang hapon po.